magandang hapon po sa inyong lahat for our second reading of the day. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin for our second reading of the day. Sana po ay nagamit nyo na po yung insenso bago po tayo pumunta sa first reading of the day at bago po kayo tumalon dito sa ating second reading of the day. Tingnan po na natin kung ano po ang makikita natin. Hindi ko po kayo mababasahan ngayon ng angel numbers because wala po ako sa studio, pero I'll make sure po mamaya sa third reading po ay meron na pong incense at angel reading. Sorry, hindi po incense kundi angel numbers, no? Pili na po tayo ng 20 cards. 1 2 3 4 5, 6, huwag nyo pong skip to ha, kasi dito po tayo kumukuha ng energy para sa inyong lahat. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Itabi muna po natin itong hindi po natin napili. Magsimula na po tayo dito, no? Sabi ko again, huwag nyo pong i-skip to ha. Dito po ako kukuha ng energy para sa mga future na babasahan ko o kayo po na future na makikinig sa akin. Nako, for your first card pa lang po, this is all about punishment and excess pride, no? Sabi ko nga po sa inyo, karma lang din talaga, no? Lahat po ngayon ng kanyang nangyayari sa kanya is all about karma, no? Karmic, no? Talagang hindi po siya tumatahimik at talagang hindi siya natatahimik sa kanyang sitwasyon sa ngayon, ano? Ang tao pong ito talaga ay maraming iniisip. Pinapakita niya po sa mga tao na hindi siya affected, na somehow siya ay okay, no? Dahil po ikaw po ay talagang siniraan niya sa mga tao, pinasama ka po niya sa mga tao, pero ngayon po siya po yung pinaparusahan. And I tell you, no, itong excess pride po na dala-dala niya po ay hindi po niya yan makakaya, no? Talagang there will come a time dahil sa sobrang greedy po ng taong ito at talagang yung mga ginawa niya po sa iyo na hindi mo po akalain na kanyang magagawa sa iyo ay talagang sasama po ang loob mo, sumama talaga ang loob mo, pero yan po ay kanyang pagbabayaran, ano? Whether you like it or not, yan po ay pagbabayaran niya. Yan, oh, tingnan niyo po, oh. Yan, ilapit ko po sa inyo, no? So sa tingin ko po, itong tao pong ito ay talagang mararanasan at mararanasan niya po yan. Sa totoo lang po, wala po siya ngayong motivation. There is this lack of passion, uninspired. Ang tao pong ito ay nakakaramdam ng matinding pagkabagabag, no? Siya po ay nababagabag, siya po ay nalulungkot, hindi niya po alam ang kanya pong gagawin, ano? Ayan po, there is this anxiety, trauma, and hopelessness, no? Siya po ay na-anxiety sa kanyang mga pinagagawa. Siya rin po ay na-trauma. Parang pinapalabas niya po sa tao talaga na siya pa yung na-trauma at na-anxiety. Pero true enough, talaga pong na-anxiety ito, no? Pero dala po ng sarili niyang kalokohan, sarili niya pong kagagawan. Yan po talaga ay nakikita ko talaga na naiisip niya po ngayon yung pinagsamahan nyo, no? Pero wala po siyang pinagsasabihang tao na naiisip niya po yung inyong pinagsamahan, no? Talagang nahihirapan po siya and ang dami niya po ngayong unresolved issues, emotional baggage. Ito po ay walang kapera-pera sa ngayon, ano? To tell you honestly, ikaw ay naging sobrang generous dito, sobrang mapagbigay, sobrang mabait, sobrang naging mapag-alaga at sobrang umintindi.
Pero ano po ang ipinalit niya sa iyo? Ang pinalit niya po sa iyo ay sobrang sakit ng dibdib, sakit sa ulo, talagang ikaw po ay nasaktan talaga dito, no? Kaya siya po ay makakaramdam talaga ng resentment, forgiveness, talagang gusto nitong hihingi at hihingi po ito sa iyo ng tawad. Kahit anong mangyari, kahit gaano kataas ang pride nito, there will come a time na itong tao pong ito ay hihingi at hihingi ng tawad sa iyo, no? Ito pong taong ito, malakas lang ang loob niya dahil malayo po siya or hindi kayo nag-uusap. Maybe for some of you, hindi kayo nag-uusap. For some of you po ay talagang nakakaramdam po ako ng malakas lang ang loob nito, pero pag nakaharap ka po nito, maninigas po ito, no? Sinabi ko po sa iyo yan, no? Leaving home, moving forward, ikaw po ay iniwanan niya sa ere, no? Parang bigla ka na lang niyang iniwanan na hindi mo alam kung bakit, no? Ikaw po ay nagtaka, no? Ano ang nangyari sa inyo? Bakit bigla ka na lang niyang ginanyan at hindi mo po maintindihan, ano? Siya po ang gumawa niyan, ano? Self-entrapment and self-victimization. Siya po ang gumagawa niyan sa sarili niya at siya po ang gagawa pa niyan sa sarili niya. There is also this fear of suffering, no? Disaster avoided, no? Talagang ito po ay pinapakita niya po sa tao, no? Kahit po siya ay hirap na, ay talagang minamanipulate niya pa rin po yung mga tao, no? Pinapakita niya pa rin po na siya po ay maayos, no? Siya po ay okay, no? But the truth is, hindi po siya okay, no? Talagang darating po ang chance na ito po talagang taong ito ay makikitaan po ng loneliness, no? There is this loneliness and isolation, you know? Sometimes, ingiti-ngiti lang po ito, pero sa totoo lang po, ang taong ito talaga ngayon ay nakakaramdam ng disappointment, loneliness, isolation, disappointment sa buhay, no? Ito po ay nakakaramdam ng matinding disappointment at whether ayaw niya man maramdaman yan, siya po ay nakakaramdam din po talaga ng lungkot, no? Whether itago niya to sa ibang tao o hindi niya ito itago sa ibang tao, there is this also weakness, no? At insecurity. Marami po itong insecurity. Marami po itong alam niya po na ikaw po ay napakabuti sa kanya. At alam mo po, naiisip naman po niya yan eh. Oh, there's awakening. Oh, may reflection din po siyang naiisip. Pero sa totoo lang po, talagang naging impulsive po siya. Hindi niya po inakala yung mga mangyayari sa inyong ganito ay lolobo or gagrabe, no? Talagang sa nakikita ko po ay meron po siyang fear of change and playing safe po ito sa ngayon, ano? Natatakot po ang mga natatakot po siya na makitaan siya ng tao ng ganyan. And talagang wala po siyang pera. There is this lack of resources. Very unstable itong taong to. And talaga po, lalo na po sa gabi ha, talagang ang taong to ay stress, burned out, and restlessness. Talagang nakakaramdam siya ng matinding stress po sa buhay niya sa ngayon. And ito po yung last card nyo kanina sa first reading, oh, pero ngayon nakikitaan ko pa rin po siya ng failure and defeat, no? Pagkatalo po, no? Na hindi niya po gusto, no? Gusto ko pa pong kumuha, nabitin ako. There is also this group conflict, frustration. Alam mo po, sinasakyan na lang din ito ng mga tao. Pero alam niya po na siya po ay pahiyang-pahiya. Sa lahat po ng nangyari sa kanya, alam niya po na siya ay napahiya sa nangyari. Meron po siyang nararamdamang emptiness and emotional loss, no? Sa totoo lang, ang taong to ay nakakaramdam ng matinding emptiness, emotional loss, and talagang nakikita ko rin po dito ay meron po siyang lack of direction, conflict, no? Wala po itong matinong direction sa buhay. Oh my God, as a matter of fact, dalawa yan, no? Lack of direction, ano? Sa nakikita ko po talaga dito ay may coldness at talagang matigas ang mukha, matigas po ang kanyang ulo. Pinaparamdam niya lang po na wala siyang pakialam, pero the truth is naaapektuhan po ang taong ito. Hindi niya po alam bakit ganyan, ano, bakit daw po
nalulungkot siya, hindi niya alam kung ano ba talaga ang purpose niya sa buhay, dinadivert niya lang po, pero sa totoo lang po itong taong to ay malungkot. O, yung lungkot niya po, dinadivert niya, at yung mga emptiness niya, disappointment niya sa buhay, ay dinadivert niya lang po para para hindi lang po mahalata. But sa totoo lang po, ang taong ito ay matindi po ang insecurity sa katawan. Wala po siyang balanse, very disorganized and overwhelmed po ang taong ito, no? Sa totoo lang po, naiisip niya po talaga yung pinagsamahan niyo, kaya meron po siyang tension, no? Talagang nung hindi na po kayo nakapag-usap nito, lagi po itong aligaga, no? At for your last card, meron po siyang hatred na nararamdaman na hindi niya po alam kung sa sarili niya ba to o kung ano ba talaga to. Yan po ay pinagdadaanan niya sa ngayon. Yan po ang inyong second reading of the day. I hope na naka-resonate po kayong lahat, and if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po alam natin kung ano po ang inyong saloobin. Gusto ko pong mabasa yan. And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena, that's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That is my only official and legit FB and Messenger account. Ayan po, no? And, andyan din po yung fake account ng Lady Elena. Huwag po kayo mag-alala, no? For those of you na mini-message ko po sa totoong account ko, ako po yun. Kasi, di ba, nakita nyo naman po, nilalagay ko po sa dulong-dulo po ng message natin, ng video na to, na ano po yung official na and official and only legit FB account ko, meaning ako po yun, no? And hindi po yun yung fake account, kasi yung fake account nilabas ko rin po bago po yung aking official. Yung fake account muna po ang nilabas ko, no? So yan po, no? And ano pa po ba, wag po kayo matakot pag nasa tamang account po kayo, ako po ang kausap nyo, and I can let you hear my voice, no? At talagang ako po ang kakausap sa inyo, or ipaparinig ko po ang boses ko sa inyo. Okay? And ang lagi ko naman din pong payo sa inyo, no, sa aking mga ever loyal, solid and faithful na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Alam niyo po yan. Mahal na mahal ko po kayong lahat. At ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng suportang binibigay niyo po sa akin. At lalo na po sa hindi nyo pag-skip ng ads, dahil alam nyo pong makakatulong yan. And for those of you who would like to give me a super thanks for this video, I would really appreciate that. Lalo na po, no, na ako ay nasa first One Love a Day na po natin ng March 1, at talagang ma-appreciate ko po yan from the bottom of my heart. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. And ano po ba yung mga bilin ko sa inyo, no? Ang lagi ko lang naman pong bilin sa inyo is just to live one day at a time. Kalimutan nyo muna po yung mga okasyon na darating sa buhay nyo. Just focus for today. When you wake up, you do 3 things that will make you happy for the day. Prioritize yourself. Enjoy your life. Enjoyin nyo po yung inyong sariling buhay, no? Dahil unang-una nyo pong dapat minamahalay ang inyong sarili. Patawarin nyo po ang inyong mga sarili sa lahat po ng nagawa nyo sa inyong sarili, sa pagtotolerate na kayo'y masaktan. At be grateful that we are still alive, no? At tayo po ay buhay pa. At syempre po, lalong-lalo na po, always choose to love yourself, because self-love is still the best love of all. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. And dapat po ma-realize nyo that life is really short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and the heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. Ako po ay magbabalik for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot, ha. Ako po ay babalik sa 3rd and 4th reading later. For the meantime, kayo muna po ay mag-relax at mag-enjoy. At panoorin nyo po yung mga hindi nyo pa po napanood na episode natin or videos natin bago po ito. I hope na napanood nyo rin po yung 1st, 2nd, 3rd reading kahapon
Hindi ko po alam kung nakapagbigay ako ng fourth reading eh. Pero po sana po ay mapanood nyo po yan at bago po kayo tumalon dito sa first, second at mamaya sa ibang readings. Okay? I love you all and God bless you all. Bye! Hey, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya na $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang mai-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya. Ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsisendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, pakireport po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na ire-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan nyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.